Ang huling part ng ating kwento pinamagatang The Billionaire's Unloved Wife. Sana ay nagustuhan niyo ang twist ng ating kwento. Sa buhay hindi maiwasang may bida at kontrabida. Basta palaging tandaan lahat ng pagsubok may kaakibat na hustisya. Sa mga inaapi darating ang araw na makikita din ang halaga mo. Huwag basta susuko kung alam mong wala na talagang chance, doon ka na mag-give up. Ang totoo ay nabalitaan ko kasing naaksidente siya at gusto ko lang naman siyang bisitahin. Pero hindi ko inaasahang magiging emosyonal siya. Pagkatapos ay nagulat na lamang ako ay sinaksak na niya ako. Sabi niya rito, sinadya niyang magpaliwanag para si Annie ang maging masama sa paningin ni Lucas. Isa pa ay sinadya niya rin na banggitin rito ang salitang aksidente para maalala na naman niya na siya ang inuna ni Lucas kaysa sa kanya. Samantala sa pagkakataong iyon naman ay talagang umahan na namang muli ang galit sa dibdib ni Annie. Mabilis na naphigpit ang hawak niya sa tinidor at pagkatapos ay itinaas iyon at galit na itinuro kay Trisha. Lumabas ka. Umalis ka rito. Sigaw niya rito. Annie, huwag kang ganyan, mukhang nababaliw ka na. Anas naman ni Trisha na may takot ang mukha. Ngunit sa kabila ng sinabi nito ay hindi niya ito pinansin, dahil nga hindi ito gumalaw ay humakbang siya palapit rito. Sa kanyang paghakbang ay muli na naman niyang naramdaman ang kirot ng paa niya, ngunit pinilit niya tiisin ito. Pinagpawisan siya ng malagkit dahil sa sobrang sakit. Trisha, binabalaan kita, umalis ka na agad sa harapan ko dahil baka tuluyan ka ng magpaalam sa mundo. Banta niya rito at matalim ang mga matang nakatingin rito. Sa totoo lang ay gustong-gusto na niyang pagpira-piresuhin ito dahil sa sobrang galit na nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Agad naman na nagtago ito sa likod ni Lucas at mahinang umiyak. Lucas, ilayo mo ako sa babaeng iyan. Nagmamakaawang sambit nito kay Lucas. Ilang sandali pa ay hindi nagsalita si Lucas at pagkatapos ay mabilis na hinawakan ang wheelchair at hinayla ito palabas ng silid. Pagkasara ng pinto ay bigla na lamang nabitiwan ni Annie ang tinidor at nahulog ito sa sahig kung saan ay gumawa ng isang kalansing. Bigla na lamang siyang nawala ng lakas at napahawak sa kanyang ulo at napadaos daw sa sahig. Nay, pagod na ako, sabi niya at unti-unting napaluha. Nay, kung nandito ka pa, siguradong paprotektahan mo ako, diba? Tanong niya habang umiiyak. Nay, miss na miss kita. Bulong niya pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-iyak. Samantala sa labas ng silid ay mahinang nagsalita si Trisha. Tingnan mo, Lucas, kung anong ginawa niya. Sobrang sakit. Bulong niya na halos maiyak. Kumalma ka, simpleng sagot nito sa kanya. Ilang minuto lang ay nakita ni Lucas si Kian kung saan ay dali-dali niyang itinulak si Trisha sa harap nito at pagkatapos ay nagutos. Dalhin mo siya sa doktor. Nang marinig naman ni Trisha ang sinabi ni Lucas ay bigla na lamang namutla ang kanyang muha at tiningnan ito na hindi mapakapaniwala. Lucas, anong ibig mong sabihin? Tanong niya rito kaagad. Si Annie ang asawa ko at kailangan ko siyang samahan. Si Kian na ang sasama sayo, sagot nito sa kanya. Dahil sa sinabi ni Lucas ay biglang napaiyak si Trisha. Hinawakan niya ang braso nito at agad na umiyak na parang bata. Lucas, ayaw kong si Kian ang sumama sa akin, sabi niya rito. Gusto kong ikaw mismo ang sumama sa akin. Ikaw ang gusto ko. Umiiyak na sabi niya rito, malamig ang mga mata ni Lucas na napatitig sa kanya. Si Kian ang makakasama mo at sinisiguro ko na ipapagamot ka niya. Malamig na sagot ni Lucas sa kanya. Hindi, ayaw ko. Napailing siya at nagmatigas rito. Kahit maubos ang dugo ko rito ngayon ay mamatay ako ay hindi ako sasama sa kanya. Sabi niya rito. Hindi sumagot si Lucas at nanatiling nakatingin lamang sa kanya. Lucas, kung hindi ikaw ang magdadala sa akin doon ay hindi ako papayag na pumunta doon kahit na mamatay ako. Patuloy niyang giit rito. Kung hindi mo pahahalagahan ang buhay mo, well, dito ka na lang at hintayin mong maubos lahat ng dugo mo. Malamig na sabi sa kanya ni Lucas. Hindi akalain ni Trisha na ganun ang magiging sagot nito sa kanya. Pakiramdam niya ng mga oras na iyon ay nadurog ng husto ang puso niya nang marinig niya ang mga sinabi nito. Alam niya na mahal siya ni Lucas, pero bakit ngayon ay tinatrato siya nito ng ganito? Hindi ito maaari. Napailing siya at nagpatuloy sa kanyang pag-iyak, malungkot siyang napatitig rito. Lucas, bakit mo ako ganito ay troto? Hindi ba at nagmamalasakit ka sa akin? Hindi ba at mahal mo ako? Pero paano mo nagagawang sabihin sa akin ngayon ang mga salitang yan?
Trisha, aaminin ko na noon ay mahal na mahal kita pero hindi ibig sabihin nun na hanggang ngayon ay ganun pa rin ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi kita pipiliin kung pipiliin mo ako kung ikaw o ang asawa ko. Sagot ni Lucas sa kanya at bawat bigkas ng salita nito ay madiin. Sa mga oras na iyon ay halos kamatayan na niya ang mga salitang binitawan sa kanya ni Lucas. Napakurap siya ng kanyang mga mata at hindi makapaniwalang tiningnan niya ito. Halos ayaw niyang paniwalaan na narinig niya ang mga salitang iyon mula sa bibig nito. Lucas, sabihin mo na nagsisinungaling ka lang. Sabihin mo na biro lang lahat ng sinabi mo. Bawiin mo ang mga iyon. Hindi totoo iyon, hindi ba? Sunod-sunod na tanong niya rito. Isa pa, noong gabi na naaksidente si Annie ay dinukot ako at ako ang pinuntahan mo, hindi ba? Malinaw na ako ang pinili mo at ako ang taong mahal mo. Pagpapatuloy pa niya. Tumanggaw naman si Lucas dahil sa sinabi niya. Oo, ikaw ang pinili ko. Pero hindi ko alam na naaksidente si Annie. Akala ko ay hindi totoo at akala ko ay nagsisinungaling lang siya sa akin. Kung alam ko lang na nagsasabi siya ng totoo ay hinding-hindi ako pupunta sa iyo para iligtas ka lang at sising-sisi ako ngayon na hindi siya ang inuna ko kundi ikaw, edi sana buhay pa ang mga anak namin, sagot nito sa kanya. Hindi mahalaga na ikaw ang una kong minahal dahil pwedeng magbago ang feelings ng isang tao kahit na anumang oras. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Dahil sa mga sinabi sa kanya ni Lucas ay bigla na lamang namula ang mga mata ni Trisha sa sobrang galit at puot. Naalala pa niya kung gaano siya kasaya nang malaman niya na dumating ito para iligtas lang siya. Sobrang saya niya. Nang mga oras pa naman na iyo ay akala niya ay nanalo na siya at tuluyan nang natalo si Annie pero laking pagkakamali niya. Naisip pa niya na kapag tapos na ang bagay na ito ay makikipagdiborsyo na si Annie sa kanya at kapag nangyari iyon ay magkakasama na silang dalawa ng tuluyan at makakapagpakasal at kapag nangyari iyon ay siya na ang pinakamasayang bride sa buong mundo. Pero ngayong narinig niya ang mga sinabi sa kanya ni Lucas ay alam niyang maling-mali siya. Lumabas na sa bibig nito ang lahat. Pero paanong nagkaganon? Anong dahilan? Ang taong mahal dapat ni Lucas ay walang iba kundi siya. Hindi totoo ang lahat ng ito, patuloy siya sa pag-iling. Sabihin mo sa akin Lucas na hindi totoo lahat ng sinabi mo. Sinusubukan mo lang ang pagmamahal ko sa iyo, di ba? Sunod-sunod pa rin na tanong niya rito. Samantala ay malamig pa rin na nakatingin sa kanya si Lucas. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo dahil ang lahat ng sinabi ko ay totoo. Kung nalaman ko lang ng mas maaga na totoong naaksidente si Annie ay hindi kita pipiliin kundi si Annie, sagot nito sa kanya na direktang nakatitig sa mga mata niya. Trisha, kailangan kong sabihin sa iyo na simula sa araw na ito, kahit ano pa ang gawin mo sa buhay mo ngayon ay hindi na ako darating pa para iligtas ka. Hinding-hindi na, malamig na sabi ni Lucas sa kanya. Hindi Lucas, nagsisinungaling ka. Alam kong mahal mo ako at alam ko rin na gusto mo akong pakasalan. Hindi ako naniniwala. Lucas, huwag kang magsinungaling sa akin dahil hindi ako naniniwala sa mga sinabi mo kahit anong mangyari. Ilang sandali pa ay bigla na lamang may pumasok na ideya sa isip ni Trisha at hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Mabilis siyang nagkunwaring nawalan ng malay. Samantala nang makita siya ni Lucas na nawalan ng malay ay agad itong lumingon kay Kian at nagsalita. Dalhin mo siya sa doktor para magamot ang sugat niya. Bagamat ang sugat niya ay dumudugo, walang dapat ipag-alala dahil hindi naman ganun kalala at magiging banta sa buhay niya, sabi nito kay Kian. Opo sir, magalang at mabilis na sagot naman kaagad ni Kian. Nang marinig ni Trisha ang usapan ng mga ito, gusto na lang niyang lumunin siya ng lupa. Kahit na nawalan siya ng malay ay hindi man lumapit si Lucas para yakapin siya at sa tansya niya ay halos ayaw pa siya nitong ipadala sa doktor ngunit hiniling pa rin ito na dalhin siya. Napakuyom ang mga kamay niya at sinubukang panindigan ang pag-arte niya. Pero sa puso niya ay nag-aalab ang labis na puot para kay Annie sa mga oras na iyon. Annie, ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Ikaw, kung hindi dahil sa iyo, akin pa rin sana si Lucas hanggang ngayon at sana ay ako pa rin ang mamahalin niya. Pero lahat ng ito ay dahil sa iyo, Annie. Buwisit ka. Dapat ay namatay ka na lang talaga. Bulong niya sa kanyang isip. Nang itulak naman na ni Kian si Trisha paalis ay doon naman na binuksan ni Lucas at pumasok sa silid ni Annie. Nang marinig ni Annie ang pagbukas ng pinto ay agad siyang tumigil sa pag-iyak, mabilis na tumayo mula doon at agad-agad na pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang kanyang mga kamay.
Pero nakalimutan niya na may dugo pa pala sa kamay niya dahil sa tinidor kaya kumalat ang dugo sa kanyang mukha at kung titingnan mula sa malayo ay talaga namang kitikot, takot at kakaba-kaba. Nang makita ni Lucas ang dugo sa mukha ni Annie ay agad siyang nagulat at nagmadaling tumakbo patungo rito. Hinawakan niya agad ang mukha nito at balisa itong nagtanong, "Annie, anong problema? Bakit napakaraming dugo sa mukha mo?" Sunod-sunod na tanong ni Lucas rito. "Okay lang ako," mabilis na tinampal ni Annie ang kamay nito at dali-daling lumayo mula sa harap nito. "Napakaraming dugo sa mukha mo pagkatapos ay sasabihin mo na okay ka lang. Come on, Annie, tell me anong nangyari," pangungumbinsi ni Lucas sa kanya. "Hindi ito dugo," malamig na sagot ni Annie sa kanya. Nakita niyang sumampa si Annie sa kama at umupo doon. Napasulyap naman siya sa tabi ng kama nito kung saan ay nakita niyang may wipes doon kaya dali-dali siyang lumapit kay Annie at dumampot ng wipes at pinunasan ang mukha nito. Nakahinga ng maluwag si Lucas nang makumpirma niya na walang bakas ng sagati ito sa mukha matapos niyang mapunasan ang dugo sa mukha nito. Sa sandali mapunasan niya, ang mukha nito ay bigla na lang napadako ang tingin ni Lucas sa paa nito at doon niya nakita na may tumutulong dugo mula doon at hindi lang doon maging sa sahig ay meron na rin. Dali-dali siyang lumuhad upang tingnan ang paa nito at doon niya nalaman na may ilang bubog ng basag na bote sa paa nito. "Annie, kanina pa ba ito? Napakarami ng dugo ang nawala sa iyo," sabi niya kaagad. Itinaas niya ang mga paa ni Annie at patuloy sa pagpatak ang dugo sa paa nito. Doon niya narinig ang malamig na tinig ni Annie. "Hindi mo na kailangan pang gawin ito para sa akin." Tumitig si Annie sa kanya gamit ang malalamig nitong mga mata sa kanya. Hindi niya naman ito pinansin at nag-iwas ng tingin. "Umupo ka lang at huwag kang gumalaw," sabi na lamang niya rito. Nang matapos siyang magsalita ay tumayo siya at pumunta upang kunin ang medical kit na nasa silid na iyon. Ilang sandali pa nga ay inumpisahan na niyang kuhanin ang mga bubog sa paa ni Annie. Samantala ay napakagatlabi naman si Annie dahil sa sobrang sakit. Ang mga bubog ay bumaon sa kanyang laman at sobrang sakit. Pero ang naramramdaman ni Annie na ang sakit ng mga oras na iyon ay walang-wala kumpara sa sakit na naramdaman niya noong naaksidente siya. Pilit niyang tiniis ang sakita at nakatanaw lang sa bintana at pinigil ang sariling umiyak. Ngunit habang ginagawa ni Lucas ang mga iyon at hindi man lang niya narinig na dumaing si Annie dahil sa sakit ay agad siyang nabagabag. Agad niyang itinaas ang kanyang ulo rito at napatitig sa mukha ni Annie. "Okay lang na dumaing ka sa sakit. Huwag mong pigilan ang sarili mo," sabi niya rito ngunit bigla na lamang umiling si Annie. "Hindi masakit, huwag kang mag-alala," sagot naman ni Annie kay Lucas. Hindi na niya kailangan pang dumaing dahil alam niya na hindi naman mababawasan ang sakit na nararamdaman niya kapag dumaing siya at nag-iiyak, hindi ba? Kaya huwag na lang. Itong huli ay malalim ang pagkakabaon kaya natitiyak medyo mas masakit. Mahina hong sabi sa kanya ni Lucas. Tahimik lang na nakinig si Annie at hindi sumagot kahit na isang salita man lang. Nang dumating ang sakit, napahawak na lamang siya ng mahigpit sa kumot at napakagatlabi. Pinigil niya ang sarili niyang mapasigaw dahil sa sobrang sakit. Nang tuluyan matanggal nito ang bubog sa kanyang paa, napuno ng pawis ang kanyang noon at ang damit niya ay basang-basa na rin sa pawis dahil sa sakit at pagtitiis niya ng sakit. Samantala, pagkatapos naman mauhan ni Lucas ang bubog ay kaagad niyang nilagyan ng gamot ang paa ni Annie at pagkatapos ay tayo kanya ito binendahan. Nang matapos nitong bendahan ang kanyang paa ay nag-usal lamang ng mahinang pasasalamat si Annie rito. "Salamat. Dahil nga ginamo nito ang sugat niya ay kailangan niya pa ring magpasalamat rito, isa pa ay sa mga susunod na araw ay hindi na siya magiging katulad pa ng dati." Pagkatapos nitong may bendahan ang kanyang sugat at nahiga siya sa kama. Ilang sandali pa ay agad niyang narinig ang tinig ni Lucas. "Nauuhaw ka ba? Gusto mo bang uminom ng tubig?" Tanong nito sa kanya. Umiling naman agad siya rito, akala niya ay titigil na ito ngunit muli na naman itong nagtanong sa kanya. "Gutom ka ba? Kung may gusto kang kainin, sabihin mo lang sa akin at ikukuha kita," sabi nito sa kanya ngunit umiling pa rin siya. Biglang binalot ng katahimikan ng buong silid dahil walang nagsalita sa kanilang dalawa. Nang akala ni Lucas na hindi magsasalita si Annie ay ibubuka na sana niya ang kanyang bibig upang magsalita nang bigla niyang marinig si Annie na nagsalita. "Lucas," tawag nito sa kanya. Nang marinig niya ang pagtawag nito sa kanya ay medyo natuwa si Lucas. "Gutom ka ba?
Muli niyang tanong rito at pagkatapos ay muli lang ulit si Annie. May isang bagay akong gustong sabihin sa'yo, mahinang sabi nito. Agad na nagsalubong ang mga kilay ni Lucas at pagkatapos ay napabuntong hininga. Sabihin mo lang, sabi niya rito. Maghiwalay na tayo. Malamig na sabi nito sa kanya. 3 salita lamang pero napakabigat, napakahirap sabihin pero sa wakas ay nagawang sabihin ni Annie ang mga iyon. Akala niya ay sobrang mahihirapan siya. Pero nang masabi niya iyon rito ay nalaman niya na hindi naman pala kasing hirap nito nang inaakala niya. Ano ba naman ang mahirap sa mga iyon 3 salita lang naman. Nang matapos niyang sabihin ito ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng ginhawa. Pagkatapos niyang sabihin ang mga iyon ay bigla na lamang bumalot sa buong silid ang nakamamatay na katahimikan. Sa sobrang tahimik ay halos kilabutan ka na rin. Lucas, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sabi ko ay maghiwalay na tayo, sabi niya rito at tumitig sa mga mata nito. Sa pagkakataong iyon ay doon pa lang nagawang mapatitig ni Lucas sa mga madidilim na mga mata ni Annie at pagkatapos ay nagsalita. Annie, narinig ko ang sinabi mo, pero nanatiling nakatitig ang mga mata nito sa kanya at naghihintay pa ng magiging sagot niya. Hindi ako pampayag sa gusto mo, mariing sagot niya. Samantala, nang marinig naman ni Annie ang sinabi nito ay bigla na lamang gumuho ang mga iniisip niya kanina. Napakarami na niyang plano, pero hindi pumayag. Bakit ayaw niyang pumayag? Sunod-sunod ang mga naging tanong sa utak ni Annie. Hindi ba't ito ang araw na inaabangan nito simula pa lang noong araw na ikasal sila? Napakaganda na ng pagkakataon at nagkatotoo na ang matagal na niyang hinhintay. Hindi ba dapat ay pumalakpak ito at magdiwang? Wala akong maisip na dahilan kung bakit ayaw mong pumayag. Sabi ni Annie rito. Annie, uulitin ko ang sagot ko kanina. Hindi ako pumapayag na maghiwalay tayo. Ayoko, tuloy-tuloy na sabi ni Lucas at matatag ang kanyang mga salita. Bakit ha? Bakit ayaw mong pumayag? Tanong niya rito ngunit hindi sumagot si Lucas. Samantala pagkatapos nito ay hindi na sila muling nag-usap pa pero nakabantay lang si Lucas sa kanya ngunit halos hindi sila magkakilalang dalawa. Lahat ng ibinibigay na pagkain sa kanya ni Lucas ay tinanggihan niya. Maging ang tubig na inumin na ibinuhos nito sa isang baso ay tinanggihan niya rin. Bumili rin ito ng prutas na pagkarami-rami ngunit isa man sa mga iyon ay hindi niya ginalaw. Maayos na ang pakiramdam niya ay nakahiga si Annie sa kama ng ospital ay naiinip na nakatingin sa bintana. Minsan ay hindi niya mapigilan ang sariling hindi tumulo ang luha sa kanyang mga mata kapag nakatitig siya rito at mapaisip ng kung ano-ano. Wala na ang mga baby niya at pakiramdam niya ay parang patay na rin ang puso niya dahil sa pagkawala ng mga ito. Walang nakakaalam kung gaano siya kasaya nang malaman niyang buntis siya, kung paano siya napahawak sa kanyang dibdib sa sobrang saya at paulit-ulit pa siyang naisip kung ano ang magiging itsura ng mga ito kapag ipinanganak niya. Kung ano ang gender ng mga ito at kung gaano kagwapo at kaganda ang mga ito. Nang guluhin ni Trisha ang buhay nila ni Lucas ay hindi siya nawalan ng pag-asa lalo na nang nalaman niyang hihiwalayan siya ni Lucas dahil lang rito. Dahil sa kanyang mga baby ay hindi siya naging mahina at ang mga ito ang nagsilbing lakas niya kaya sobrang excited siya na makita ang mga kita at mahawakan ng sarili niyang mga kamay. Pero ngayon, wala na ang suporta niya. Wala na ang inaasahan niyang mga baby niya. Iniwan na siya ng mga ito. Makalipas lamang ang 5 araw ay tuluyan na ngang na-discharge si Annie. Umalis si Lucas upang bumili ng bulaklak para rito bago niya ito sunduin ngunit pagkapasok niya sa silid ni Annie ay bigla na lamang siyang nagulat nang wala siyang makitang tao sa loob. Wala si Annie doon. Annie, sigaw niya at mabilis itong hinanap sa banyo ngunit wala ito. Ang bulaklak na hawak-hawak niya kanina ay bigla na lamang bumagsak sa sahig at ang ngiti sa kanyang mga labi ay nabura sa magkahalong gulat at kaba nang makita niyang wala si Annie sa loob ng silid. Sumigaw siya ng napakalakas ngunit walang sumagot sa kanya. Annie, Annie, sigaw niya pa ulit. Ilang beses pa siyang sumigaw, pero hangin lang ang bumalik sa kanya. Dahil rito ay labis na natakot si Lucas at tumakbo siya sa front desk ng ospital upang magtanong. Hello, maaari ko bang tanungin kung nakita niyo ang pasyente sa room 108? Tanong niya sa naka-assign doon. Mabilis naman itong tiningnan ang record nito at mabilis na sumagot. Si Miss Annie po ba ang tinutukoy ninyo? Tanong nito sa kanya. Oo, siya nga, mabilis na sabi niya rito.
Maaga pa lang ay umalis na siya Sir Pop kaasikaso niya ng mga papel niya, mabilis nitong sagot sa kanya. Anong sabi mo? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Lucas nang marinig niya ang sinabi nito sa kanya. Sa mga araw na binantayan niya si Annie ay napakatigas ng ulo nito sa unang 2 araw nito ngunit pagkatapos ng 2 araw ay nagbago na ito. Napakalaki ng ipinagbago nito. Kung sa mga unang araw ay talagang ayaw nitong kainin lahat ng ibinibigay niya rito at ayaw rin nitong sumagot sa lahat ng tanong niya ngunit pagkatapos ng 2 araw na iyon ay hindi na ito tumatanggi at kapag tinatanong niya ito ay sumasagot naman na ito. Isa pa ay kahapon ay halos ngumingiti ka ito kaya ang akala niya ay unti na itong gumagaling. Pero dahil sa ginawa nito na pag-alis ng hindi niya alam ay mukhang plinano talaga nitong magbait-baitan sa kanya upang hindi niya ito paghinalaan. Pagkatapos niyang makuha ang sagot ay dali-dali siyang umalis sa front desk ng ospital at pagkatapos ay dali-daling inilabas ang kanyang cellphone upang tawagan si Kian. Nang sagutin nito ang tawag ay mabilis siyang nagsalita. Hanapin niyo si Annie sa buong lungsod. Umalis siya rito sa ospital nang hindi nagpapalam sa akin. Mabilis na sabi niya rito. Masusunod sir, agad-agad naman nasagot nito sa kanya. Dahil sa malawak ang impluensya ng pamilya Montenegro at magagaling ang mga tauhan ni Lucas ay 10 minuto pa lang ang lumilipas pagkatapos niyang tawagan si Kian ay mayroon na itong resulta kaagad. Mabilis siyang nitong tinawagan. Sir, si Miss Annie ay nag-book ng 1 kwarto sa isang hotel. Ipapadala ko po kaagad sa inyo ang eksaktong lokasyon, sabi nito sa kanya at mabilis na pinatay ang tawag. Matapos niyang malaman ang eksaktong lokasyon ni Annie ay hindi na nag-aksaya pa ang oras si Lucas at dali-daling sumugod doon. Makalipas lamang ang kalahating oras ay tuluyan na nga siyang nakarating sa hotel at agad na dumiretso sa silid ni Annie. Ilang sandali pa ay kumatok siya sa pinto. Hindi rin naman nagtagal ay pinagbuksan na siya ni Annie ng pinto. Dali-dali siyang pumasok dahil baka mamaya ay isa nito ang pinto. Inunahan na niya ito. Nang makita niya ang pamilyar na mukha ni Annie ay tuwang-tuwa niyang hinawakan ang kamay nito. Bakit ka umalis mag-isa? At nang hindi man lang nagpapalam sa akin. Sunod-sunod na tanong niya rito. Ano pa sana ang gagawin ko dun kung pwede naman na akong lumabas? Sagot ni Annie sa kanya na nananatiling kalmado. Samantala, hindi akalain ni Annie na madali siya nitong matatagpuan. Oo nga pala, napaka-maimpluwensya nga pala ng pamilya nito kaya napaka-imposible nga naman na hindi siya nito mahanap kaagad. Dapat pala ay hindi na siya nagulat. Alam niya rin na hahanapin siya ni Lucas kapag nalaman niya na wala siya sa loob ng kanyang silid. Sabi ko ay susunduan kita sa ospital. Bakit hindi mo ako hinintay? Tanong ni Lucas rito at nang mapansin niya na medyo tumaas ang kanyang tinig ay pilit niyang pinakalma iyon. Sa pagkakataong liyon ay nakita niya ang inti-unting pagsilay ng ngiti sa mga labi ni Annie. Ngumiti si Annie ng malamig na ngiti talaga. Salamat po Mr. Montenegro sa kabaitan nyo, pero hindi ko po masabi kung alin sa mga sinabi ninyo ang totoo at alin ang hindi, malamig na sabi nito sa kanya. Annie, totoo ang sinabi ko sa iyo, sabi sa kanya kaagad ni Lucas. Itinaas ni Annie ang kanyang ulo at marahang hinayla ang kamay niyang hawak-hawak nito. Talaga ba Lucas? May ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Siguro nga totoo ang sinabi mo pero panigurado kapag may nangyari lang ulit kay Trisha at tumawag siya sa'yo na iligtas mo siya ay aagad mo siyang pupuntahan. Aalis ka aagad para lang puntahan siya kahit na anong oras pa yan. Isa pa ay paglabas lang naman iyon ng ospital, napakasimple kayang-kaya kong mag-isa, hindi na kailangan pang hintayin kita at istorbohin. Mahabang sabi niya rito. Samantala nang marinig naman ni Lucas ang mga sinabi ni Annie ay hindi niya maiwasang magtanong rito. Galit ka pa rin ba? Mahinahong tanong ni Lucas kay Annie. Nagulat siya nang bigla na lamang tumawa si Annie dahil sa tanong niya. Ngunit bagamat nakatawa ito ay kapansin-pansin ang lamig sa mga mata nito. Bakit naman ako magagalit Mr. Montenegro? May dahilan ba para magalit ako? Sabi niyo sa kanya. Samantala ay pagod na siya sa pag-iintindi rito. Ayaw na niyang magpaloko pa rito at manhid na rin siya dahil sa paulit-ulit nitong ginawa sa kanya. Sorry Annie, hindi ko talaga alam na totoo na naaksidente ka ng araw na iyon at hindi ko inakala na magiging ganon ang nangyari at pinutol siya ni Annie sa kanyang sinasabi. Hindi mo na kailangan pang magpaliwanag, tapos na nagmanga iyon at nangyari na.
Wala nang kabuluhan pa kahit mag-sorry ka ng paulit-ulit dahil hindi na maibabalik pa ang paghingi mo ng tawad. Nakatitig na sabi ni Annie rito. Matatanda na tayo at alam na natin ang maging responsable sa mga desisyon na ginawa natin. Since siya ang pinili mo ng araw na iyon ay wala ang dapat ihingi ng sorry. Dagdag niyang sabi rito. Sa mundong ito walang magagawa ang pagsisisi dahil ang mga bagay na nangyari na ay pwede lang maging aral sa mga susunod mo pang paglalakbay sa mundong ito. Magiging isang leksyon iyon para sa susunod ay mas maging matalino ka na at alam mo na ang mali para sa sarili mo. Matapos siyang magsalita ay yumuko si Annie, inilabas ang mga dokumento sa gilid at itinapon sa mesa, sa mismong harap ni Lucas at pagkatapos ay malamig na sinabi sa kanya. Kaya hayaan na natin ang isa't isa. Palayain na natin ang isa't isa at maghiwalay na tayo ng landas, sabi niya rito. Nang makita ni Lucas ang mga papel na nasa harap niya ay napakapamilyar ng mga ito. Alam na niya kaagad kung ano ang mga iyon. Sa unang pagkakataon ay nakita niya na ito ang nagbigay sa kanya niyon. Biglang napayuko si Lucas at dinampot ang mga dokumento mula sa mesa at nanginginig ang mga kamay. Sobrang nginigin mga kamay niya ng mga oras na iyon. Bagamat nahulaan niya na kung ano ang mga dokumentong iyon ay hindi niya pa rin lubos akalain na iyon nga talaga ang mga iyon at makikita ng sarili niyang mga mata. Ilang sandali pa nga ay malinaw na niyang nakita ang nakasulat sa taas ng papel, pakiramdam niya ay bigla na lamang nalukot ang puso niya at sumakit ito ng sobra. Sobrang sakit ng pakiramdam niya. Hindi niya akalain na ganito ang magiging pakiramdam niya. Divorce certificate. Malinaw silang nag-usap na hindi na sila maghihiwalay pa. Pero bakit dumating sila sa puntong ito? Bakit ito nangyayari sa kanila? Nakapagdesisyon ka na ba talaga? Tanong niya kay Annie habang nakatitig ito. Oo, mabilis na tumango si Annie sa kanya. Bigla siyang napatitig sa mga mata nito at halos wala man lang lungkot sa mga mata nito kumpara sa nararamdaman niya para wala lang ang sinabi nito sa kanya. Pirmahan mo na, pinirmahan ko na yan. Pwede mong luwiyan at basahin muna bago mo ibalik sa akin. Hihintayin ko na lang na ibigay mo sa akin pagkatapos mong mapirmahan yan ay pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo, malaya ka na at hindi na kita aabalahin pa. Sabi sa kanya ni Annie. Nang ikasal ako sa pamilya ninyo ay wala akong kahit na anumang dala, ilang mga damit lang ang dala ko at nitong 2 taon na nagsama tayo ay wala naman akong naitulong sa pagpapalago ng mga negosyo mo kaya huwag kang mag-alala. Hindi ko pag-iinteresa ng mga pera mo at mga ari-arian mo. Dagdag pa ni Annie na sabi. Naisip niya na kung sasabihin niya ito ay paniguradong matutuwa si Lucas at sa sandaling maging masaya ito ay baka mas mabilis nitong pipirmahan iyon. Pero hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang sabihin iyon ay bigla na lamang lumungkot ang mukha ni Lucas. Annie, tawag nito sa kanya habang nakatitig sa kanyang mga mata at halos magngit-ngit ang mga ngipin nito. Gusto mo ba talagang makipaghiwalay sa akin? Tanong nito sa kanya. Sa kabila ng sama ng tingin nito sa kanya at galit na aura nito ay hindi siya natakot. Hindi ba at iyon ang gusto mo? Tinutupad ko lang ang kagustuhan mo. Sagot niya rito. Dahil sa sinabi nito ay mabilis na dinampot ni Lucas ang ballpen at pinirmahan ang divorce paper. Nang makita naman ni Annie na pumirma ito nang walang pag-aalinlangan ay biglang hinaplos ng sakita ang puso ni Annie. Ngunit pinigil niya ang lahat ng iyon at itinaas niya ang kanyang kamay upang abutin iyon mula rito dahil tapos naman na nitong pirmahan iyon. Tumayo ng tuwid si Lucas at tumitig sa kanya pagkatapos ay akala niya ay iaabot na nito sa kanya iyon nang bigla na lamang nitong pinunit ang papel at pinagpira-piraso at hinayaang bumagsak sa sahig. Nagmukha itong lumilipad na confetti. Ang mga matatalim na mga mata nito ay nakatitig sa kanya at bibitawan ang mga salitang, "Manigas ka Annie dahil hinding-hindi ako makikipaghiwalay sa'yo." Sabi nito sa kanya. Mahinahon siyang tiningnan ni Annie at malamig na ngumiti rito. Pero Lucas, napagdesyonan ko na makikipaghiwalay na ako sa'yo. Sabi niya rito. Kung wala akong consent at pirma sa divorce paper ay hindi iyon magkakabisa Annie, tandaan mo iyon. Malamig din na sagot ni Lucas sa kanya. Kung ganon ay hihintayin ko na lang na pumayag ka. Sagot naman ni Annie sa kanya. Annie, uulitin ko sa'yo ang sinabi ko. Hindi ako pumapayag na maipaghiwalay sa'yo. Mahirap bang intindihin iyon? Inis na sambit ni Lucas ay halos salubong na ang kilay. Ngumiti naman si Annie.
Lucas, alam kong magbabago rin ang isip mo at papayag ka rin pagdating ng araw at kapag nakapag-isip ka na ay pwede ka ulit na pumunta sa akin para maayos yan. Hindi naman siguro laging ayaw mo, sabi niya rito. Hihintayin na lang kita kahit anong oras, dagdag niyang sabi rito. Lumipas ang araw, taon-buwan naging mas masipag si Lucas na suyuan ang asawa. Dahil alam niyang desidido na itong makipaghiwalay sa kanya. Doon niya na-realize na mahal na pala niya ang asawa na bulagan lang siya dahil kay Trisha. Hindi siya mapapagod na iparamdam sa asawa na nagsisi siya sa lahat ng nagawa niyang kasalanan. Nasa huli man ang pagsisi sa mga ginawa niya, sisikapin niyang maging tama na ang lahat. Ganoon pala talaga na kapag sumuko na ang taong nagmamahal sa iyo, doon mo palang makikita ang halaga niya sa buhay mo. Dati wala kang pakialam sa nararamdaman niya kung nakakasakit ka na ba. Ngayon mo lang malalaman kapag nasa stage ka na ng pagtatama ng mga mali. Never niyang susukwan ang asawa. Hindi man madali para dito natanggapin siya. Dahil sa pagkawala ng kanilang anak. Gusto niyang pagbayaran lahat ng sakit na naramdaman nito. Habang buhay niyang pagsisihan ang kanyang ginawa. Hindi pa naman huli ang lahat. Unti-unti na siyang napapatawad ng asawa. Hindi man madali para dito, willing siyang mag-ante ng matagal, mapatawad lang siya nito. 1 year na ang nakalipas sa nangyari, mas ramdam na nilang mag-asawa ang pagpapatawad at pagmamahal. Naka-recover na din si Annie. Mas naging maganda ang aura niya. Mas masayahin at binaon na lamang niya sa limot ang mga nangyari sa nakaraan. Handa na siya sa bagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Nakita naman niya ang pagbabago ng asawa at paghingi nito ng tawad sa lahat ng nangyari, mga nagawa nitong mali, at pagkakasala habang sila ay mag-asawa. Buntis siya at malapit ng manganak. Nalaman nila na triplets ang kanilang magiging anak. Sobrang saya nilang mag-asawa, ang pag-aalaga ni Lucas at pag-iingat sa kanya, sobra-sobra ang sayang nadarama niya. Alam nilang kung may pagsubok man na dumating, matapang at matatag nilang haharapin mag-asawa. Saksi ang panahon kung gaano nila pinaglaban ang isa't isa. Kahit pa gustong-gusto na sumuko ng isa sa kanila. Mahal ni Lucas ang asawa. Ganoon din si Annie. Namuhay silang masaya at mapayapa, kasama ng kanilang mga anak. Sa inyong palagay, deserves ba ni Lucas ng second chance? Mahal naman ni Annie ang asawa, kaya lang late na na-realize ni Lucas na mahal naman talaga niya si Annie. May higad lang na sobra kung makadikit alam ng may asawa na siksik pa din ang sarili. Bakit kaya may ganoong babae? Kung alam na may asawa na ang lalaki, sana naman umiwas na. Hindi yung sila pa nagbibigay ng motibo para masira ang relasyon ng mag-asawa. Alam nyo naman ang mga lalaki, mapusok kapag may palay kakain yan. Sa ngayon wala na talagang pag-asa si Trisha, na mapasa kaniya si Lucas. Karma na ang kanyang naramdaman, magsisiman siya, huli na. Kayang magpatawad but never makakalimutan ang ginawa niya, sugat sa puso ni Annie. Hanggang sa muli, maraming salamat sa lahat ng tagapakinig at tagapagsubaybay ng ating kwento. Mag-iingat po ang lahat.